Yan mga kapatid, narito naman po ako at muling magbabalik at merong tatalakaying video sa inyo at topic. Yan, at ang ating tatalakayin ngayon na request ng ating masugid na taga-subaybay kung ano ang palatandaan ng tao, ng taong nasumpa. Ayan, at ating tatalakayin ngayon mga kapatid. At bago po ako magsisimula ay paki at paki-like, share at subscribe at paki-follow ang aking Facebook page po mga kapatid na Hashim Sandalpon Tetragrammaton at saka yung YouTube channel ko na Maestro Apo. At binabati ko rin po ang aking mga masugid na taga-subaybay at taga-suporta ng aking mga video. Yan sa aking mga kaibigang mga manggagamot, mga antingera, yan, mga supremo, yan. At ang mga nagtatahak at nag-aaral ng mga lihim ng karunungan sa mga taong nag-aaral ng panggagamot. Ayan. At kunting tiis lang mga kapatid. At maaabot din ninyo ang inyong ninanais na makakapaggamot kayo ng mga taong may karamdaman sa espiritual. Ayan mga kapatid, at ating tatalakayin ngayon ang palatandaan kung ang tao ay nasumpa o may spiritual curse. Yan. Ito mga kapatid, mga palatandaan na ikaw ang karir ng sumpa o karma ng iyong angkan. Ito, pakinggang mabuti mga kapatid. Nabanggit sa ilang tala sa Biblia ang tungkol sa sumpa ay marahil tulad sa Exodo 20 verse 5 at 34:7, mga bilang 14:18, Deuteronomio 5:9, kung saan ang kasalanan ng magulang ay sisingilin ng Diyos hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinglahi ng iyong angkan. Ayan ang nakatala sa Biblia. At totoo po ang sumpa mga kapatid. Ang spiritual na aspeto, ito ay malinaw na tumutukoy sa law of karma at karmic debt. Ang malaking katanungan ngayon, paano malalaman kung ikaw ay may sumpa ng iyong pamilya o family karma? Yan. Ang katanungan ay matagal ng palaisipan sa lahat, lalong-lalo na sa mga relihiyoso. Yan mga kapatid. Ayon sa karunungang espiritual, ang karir o tagapagdala ng sumpa o karma ay maaaring makaramdam ng mga negatibong emosyon at samot-saring kahirapang hindi matanto kung bakit niya dinaranas, gayong naging mabuti naman siyang tao. Yan po ang tinatawag na sumpa mga kapatid. Narito ang mga palatandaan na ikaw ay karir ng sumpa o karma ng iyong angkan. Unang-una mga kapatid, ikaw ang may pinakamalawak na consciousness o kamalayan sa buong pamilya. Mataas rin ang level ng iyong espiritualidad. Pangalawa, ikaw ay katangi-tangi o naiiba sa iyong pamilya. Maaring kakaiba ang kilos, pananaw, at way of thinking kumpara sa iyong mga pamilya. Ikatatlo, masasakitin ka. Nakakaramdam ka rin ng palaging pamimigat ng iyong balikat. Lagi kang nangangalay ang iyong mga balikat at katawan. At lagi kang nalalagay sa spotlight ng alanganin. Yan mga kapatid. Iyong tipong kahit wala kang namang ginagawa, magugulat ka na lang at sa iyo nakabuntong ang lahat ng sisi. Ayan. Yung mga tipong wala ka namang ginagawa pero yung
parang ikaw ang sinisisi sa lahat ng mga kasalanan ng ibang tao. Yan po ay tinatawag na ano po, yung tinatawag na may sumpa. Yan. Ikalima, malawak ang pananaw mo sa buhay at aware ka sa pagkilos at pag-iral ng law of karma. Ika-anim, marami kang hindi nagkakasundo sa iyong kamag-anak o kamag-anakan, yung tipong ikaw ay kinaiinisan kahit walang malinaw na kadahilanan. Ayan. Ikapito, kadalasang bukas o may bukas kang third eye o malakas ang iyong intuition. Ikawalo, nakakaramdam ka ng hindi bilong o may mali sa iyong pamilya. Ayan. Sa unang tingin, talagang masasabi mo na tila hindi makatarungan ang Diyos o universe para pagsilbihan mo ang kaparusahan para sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Gayunpaman, ito ay pagtingin sa pananaw ng mundo. Alam ng Diyos ang epekto ng kasalanan ay isinasalin o naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa sunod na henerasyon. Kapag ang ama ay may kasalanang pamumuhay, malamang magkakaroon din ng katulad na makasalanang pamumuhay ang mga anak nito. Yan. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat isiping hindi makatarungan para sa Diyos na parusahan ang mga kasalanan hanggang sa ikatlo o ikaapat na saling lahi. Dahil sila man ay gumawa ng katulad na kasalanan na ginawa ng kanilang mga ninuno. Sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang sariling kasalanan na hindi kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sinasabi sa Deuteronomio 24:16 na hindi dapat pinanagot ng Diyos ang mga anak para sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ayan po mga kapatid, yung sumpa na yan po ang mga palatandaan na ang tao ay mga kapatid na isinumpa ng o siya yung nagkamit ng sumpa o siya ang nagmana ng sumpa sa kanyang pamilya. Ayan mga kapatid, pero may mga pamamaraan dyan mga kapatid upang maputol ang sumpa na ipinataw. Meron din kasi mga kapatid, maraming klaseng sumpa mga kapatid. May sumpa na pag nagagalit ang isang tao ay sinusumpa ang kanyang kagalit o kaaway. Pero mga kapatid, pag once na isinumpa ka ng tao may galit sa iyo, tapos wala ka namang kasalanan, ay babalik sa kanila ang kanilang ginawa mga kapatid, at hindi ka naman nagalit sa kanila, pinapabayaan mo na lang, pinapasa Diyos mo na lang mga kapatid, ay hindi po tatalab ang sumpa na ipinataw sa iyo. Yan, babalik sa kanila yan mga kapatid, ang tinatawag na sumpa. At ang mga taong sinumpa naman mga kapatid, pag merong taong nakasurvive sa sumpa, ayan, tulad ko mga kapatid, ay isa po akong isinumpa rin ng aking magulang dati, yan, na dahil sa aking kakulitan o sa aking kakulitan o katigasan ng ulo, kaya nagbitaw yung isa sa pamilya ko na isinumpa ako na na ako ay magkahirap sa aking buhay, wala akong maaning magandang gantimpala at puro kahirapan at puro gulo lang ang aking buhay at walang hahantungan. Ayun mga kapatid, nagbunga yung mga kapatid. Totoo yun. Gumapang ako sa hirap ng buhay. Ayan, nung hindi pa ako nanggagamot. Kinakalaban ako ng mga tao na hindi ko naman sila lagi silang galit. Wala naman akong ginagawa, ba't naiinis sila sa akin? Yung tipong pag pumapasok ka sa mga kapatid sa simbahan ay talagang parang pinapapasan ka ng cross, na parang ang bigat, na parang puputok yung dibdib mo. Sign pala yun mga kapatid na ikaw ay isinumpa ng isang taong may galit sa'yo. Yun lang mga kapatid, nagtanong-tanong nung nawala yung sumpa na yun mga kapatid, nagtanong-tanong ako sa aking mga
kakilalang mga manggagamot, yung hindi pa talaga ako ganap na manggagamot dati, kung ano ang makakapagpawala ng sumpa. At may isang matanda sa akin na nagsabi na ang makakapagpawala ng sumpa ay kung mapapatawad ka ng taong sumumpa sa iyo ay mawawala ang bisa ng sumpa. Ayan mga kapatid, ang sabi niya sa akin. Pero nung time na mga kapatid, nung hindi pa ako nanggagamot, ay grabe ang hirap mga kapatid. Talagang parang susuko ako sa buhay, parang hindi na, parang gusto ko nang magbigti o ganto ganyan. Pero binago ako ng ating Panginoon. Ayan. Talagang pasaway talaga ako dati nung nung kabinataan ko. Ayun, nagbitaw yung matanda na sa akin na maganda hirap-hirap ako. Kahit buhay daw, hindi daw ako makakakita ng kapawa. At nagkatotoo yung mga kapatid. Nung time na manggagamot na ako, at yun, natanggal yung sumpa na yung mga kapatid. Pero pag once nga nakasurvive ka sa sumpa, yung taong sinumpa na nakasurvive na yon ay pwede ring sumumpa o sumpain niya ang taong may kasalanan sa kanya. At tatalab yun mga kapatid. Hindi naman tatalab ang mga kapatid, hindi naman tatalab ang tinatawag na sumpa pag walang galit sa yung tao. Na kunyari, nagalit ka sa akin, tapos sobra na yung ginawa mo sa akin na hindi makatarungan. Mga kapatid, bibitaw ako ng hindi magandang salita. At yung mga kapatid, at talagang kung ano ang binitawang ng salita ng sumumpa sa iyo ay doble o triple ang dadanasin mo, dahil may ginawa kang kasalanan sa kanya na hindi mo naman sila inaano, na wala ka namang kasalanan, pero lagi kang pinag-iinitan mga kapatid. Kaya mag-ingat po sa mga taong wala namang ginagawa sa inyong masama, hindi naman kayo pinapakialaman, pinag-iinitan yung ulo ninyo. Ay mga kapatid, mahirap talaga mga kapatid sa mga taong kinakalaban ninyo, kung ano yung mga niyan. At talaga maghihirap-hirap kayo ng niya mga kapatid, ang inyong buhay, kung kayo ay nasumpa ng taong inyong inagrabyado. Ay pakikinggan talaga yan ng mga mga espiritong isinumpa, at kayo susumpain din. Hindi yan kapatid, hindi yan tinatawag na Diyos ang susumpa sa inyo, hindi. Ang kikilos ng sumpa na yan ay mga espiritong isinumpa na namatay sa sumpa. Yan ang magbibigay ng sumpa sa inyo, hindi yung Diyos. Mga kapatid, hindi yan yung sumpa na yan. Ang makakapagpabawi ng sumpa ay yung sumumpa sa inyo. Talagang totoo yan mga kapatid, at ranas ko yan. Talagang talagang pag hindi nyo kakayanin ang sumpa na ipinataw sa inyo, ay maaari kang magkasakit na walang lunas, at maaari mong ikamatay. Hindi basta-basta ang pagbitaw ng salitang sumpa, dahil meron niyang yan mga kapatid. Kumbaga sa spiritual law ay merong kapalit yan. Pag di mo alam ang pamamaraan yan, at yan ay binawi mo na wala kang sa iyo tatama yan mga kapatid. Kaya hindi basta-basta ang pagbibitaw ng sumpa. Ayan, kung kayo man ay sinumpa, ay panatilihin lang ninyo ang laging pagdarasal, magbalik loob kayo. Yan lang naman ang makakapagtanggal niyan. Sa mga manggagamot na tulad ko na nagtatanggal ng sumpa, matatanggal yan mga kapatid. Makakalas ang sumpa na kunyari isinumpa kayo ng inyong magulang na hindi kayo kunyari isinumpa kayo ng inyong magulang, nagbitaw siya ng sumpa bago sila mamatay, o namatay sila na hindi kayo nagkaayos, ay pwede rin naman maputol yan mga kapatid. May mga pamamaraan yan para maputol ang sumpa na yan. Ang mga sa mga, kung hindi mapuputol yan, ay habang buhay kayo magdurusa pag kayo ay isinumpa ng mga mga kapatid. Ang pinakamalakas na sumpa ay galit ng magulang mga kapatid. Hanggat hindi kayo napapatawad ng inyong magulang, o hindi ka humihingi ng tawad sa inyong magulang, at hindi kayo napapatawad, ay ang sumpa ay mapapasa inyo. Dapat yan mabawi ng inyong magulang yan, o kung sila'y papanaw o lilisan man.
Ayan mga kapatid, yan ang mga, at yung iba na, yung mga tao na nakakaranas ng mga, nakakaranas ng mga karma na yan, yung tinatawag na karma at sumpa. Yan kasi mga kapatid, na ang mga magulang natin dati nakakagawa ng mali, tulad ng kunyari yung lalaki, yung tatay mo ng babae. Ayan mga kapatid, ng babae yung tatay mo, iba't ibang babae yung nakakasama niya, kakaibang relasyon. Yung mga kapatid, pag once na may anak na babae yung inyong tatay, ay yun po mga kapatid, doon po sa babae mapapasa ang sumpa sa kanyang anak na babae, dahil sa kanyang ginawang kasalanan nung una, na iba-iba yung babae na nakarelasyon niya. Yung babae ang magmamana nun mga kapatid. Once na lumaki na yung babae na yon, siya ang mag-aano ng sumpa na yung mga kapatid. Iba't ibang lalaki naman ang kanyang mga karelasyon, may makakarelasyon siya, hindi nagtatagal, iba na naman, may ibang nakikilala, iba na namang karelasyon. Yan mga kapatid, ang anak ang yan ang tinatawag na ang anak ang nagbayad ng kabayaran nilang sumpa, at yung anak na babae ang nakakaranas ng mga ganyang karma o sumpa. Mga kapatid, kaya habang tayo ay mga kapatid, ay baguhin natin ang ating mga ginagawa, dahil pag once na ang ginawa ninyo sa ibang tao ay ang kabayaran niya mga kapatid ay inyong mga anak na malapit sa inyo ay makakaranas ng sumpa. Yan, paglalaruan siya ng mga lalaki. Ayan, kasi yan mga kapatid, yung sumpa na yan talagang lalabas yan mga kapatid. Parang din yan, parang manggagamot, tulad nung pag nalilisan yung manggagamot, may magmamana sa kanyang panggagamot. Tulad din yan ng karma mga kapatid. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ay dadanasin din ng anak mo balang araw, sa unang lahi, ikalawang lahi, o ikapitong saling lahi mga kapatid. Kunyari ikaw, babae, yan na natin, babae ka, tapos may nakarelasyon ka, papalit-palit ka ng lalaki. Pag may lalaki naman na anak o may babae ka, ay sa kanya na naman yung karma na iyon, at mapapasa doon yun sa pangalawang saling lahi hanggang sa pitong saling lahi. Yung iba dyan ay talagang nakakaranas ng hirap sa buhay, kahit anong kayod hindi umaasenso. Nagtataka yung iba, ang dami, sapat naman ang kanilang kinikita, pero kinakapos. Yan po ay meron din mga kapatid, may isinusumpa kayo ng mga taong may galit sa inyo, yung mga taong nananalangin sa inyo na mga masasama, na kayo ay mamalasin. Yan po ay tinatawag na sumpa. Kailangan po talaga yan na makalas. Yan, pwede ring ibalik kung gugustuhin niyo na ipabalik, pwede din naman ibalik para maranasan din nila. Pero yung gustong gagawa niyan mga kapatid ay yung tested na mga manggagamot na gumagawa ng mga ganyan na pamamaraan para ibalik ang mga ginagawa nilang masama. Hindi masama yun mga kapatid na ibalik ang mga ginagawa nilang, tulad ng pagsumpa na ikaw ay magkanda hirap-hirap. Hindi mga kapatid, hindi masama yun. Ay nga nakalagay nga sa Biblia, kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Ayan yan, parang parang batas din yan. Kung may batas ang tao, may batas din sa spiritual. Ganyan dapat ang pamamaraan dyan. Hindi naman unfair naman na ginagamot ka, tapos natanggal nga ay sumpa, tapos sila hayahay sila, tapos ikaw nakakaranas ka ng hirap. Siyempre para patas, iparanas mo rin sa kanila kung ano yung naranasan mo, para malaman din nila kung ay ganito pala yung feeling na ginawa ko masama, para maranasan nila at makalug yung utak nila, at para magbago at magising sa katotohanan. Mga kapatid, ganun dapat. Hindi yung kasi hindi naman
Hindi naman ikaw ang gagawa doon mga kapatid. Hinihiling mo lang pero ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos naman ang kikilos nun kung talagang babalik sa kanila yung karma. Kasi mga kapatid, totoo yun. Pag ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa kanila. O kunyari ipapabalik mo. O, kung hindi man lalabas yon, kung hindi man lalabas na babalik sa kanila yung karma, may dahilan ng ating Panginoon. Pero kung sakaling yung pagpabalik ng karma na yun, usumpa na yun, makakaranas sila. Dapat lang na ano ng dapat lang na bigyan din ng ng leksyon ang mga ganyan para malaman din na ganto pala kahirap yung sinusumpa, hindi rin pala basta-basta ganto ganyan, para magbalik loob sila sa magsimba sila ganto ganyan. Kasi mga kapatid, may mga tao ngayon na may pera lang, yan, ang sa mga mahirap ang baba ng tingin sa sarili. Pagkita mo duduraan ka lang, parang ang ng tingin sa sarili, parang pangit naman yung minamaliit ka na ganun. Kasi kasi pag may pera kasi ang tao, di na nila naaalala yung hindi na nila naaalala yung yung ang nasa taas mga kapatid, dahil nabulag na sila sa pera. Ayan ang kaya nilang siraan ng isang tao. Babayaran lang nila, ganto ganyan, ganto gawin mo sa tao, sisiraan mo, ganto ganyan. Kasi ang pera kasi mga kapatid, ang daming nagagawa. Merong iba nagagawa kang patayin, susuhulan ka pa, ipapapatay ka. Marami mga kapatid, marami namang bibigyan ng pera, ganto ganyan. Parang nilalaso nilang utak ng tao. Ganto ganyan, wag mong silang kampihan, manahimik ka, wag kang ganto ganyan. Kasi ang pera mga kapatid, dito sa ibabaw ng ating mundo, ang pera dito ay dinudyos. Dinudyos ang pera dito. Pag wala kang pera, di ka sasambahin ng tao dito ngayon sa panahon ngayon mga kapatid. Pag wala kang pera, tae ka. Totoo yan. Kaya yung hindi naniniwala sa mga spiritual na makamundo, pag naranasan nila yan mga kapatid, hindi basta-basta. Ranas ko yan, ang lahat ng mga pinagagagawa nila sa akin. Yung mga sumpa, mga nila niyan sa akin. Nararamdaman ko yan, pero bumabalik din sa kanila. Kasi alam din naman ng nasa taas na wala naman akong hinanakit sa kanila. Ginagawa ko lang ang dapat. Ang panggagamot ko, yan lang naman ang libangan ko mga kapatid, wala nang iba. Panggagamot, pagbibenta ng mga pangontra, may nag-order sa akin. Yan lang ang libangan ko. Wala akong libangan na paglabas ko diyan magbabantay ako ng tinatawag na ang buhay ng tao binabantayan ko. Hindi ako ganoon mga kapatid. May sarili akong pamamaraan kung paano ako mabuhay. Hindi yung ang buhay ng tao binabantayan ko. Hindi ako magkakapira diyan. May nag-order sa akin ng pangontra, malaki-laki na rin ang halaga niyan. Kaysa ang buhay ng taong bantayan ko, makakalabas lang ako niyan pag gusto kong gumala, may iba-vlog akong isang lugar. Ayan lang ang aking mga ginagawa. Wala na akong ginagawa na mga kung ano-anong mga anomalya na mga hindi mabubuti. Ayan, sa mga tao diyan na ay magising kayo sa katotohanan, ay hindi lahat ng bagay o oras ay papabor sa inyo mga kapatid. Papabor sa inyo, ay bilog ang mundo. Kaya dapat sa akin lang binablog ko tong ang aking video ito para mamulat kayo sa katotohanan na totoo ganito ganyan. Kasi iba na ang panahon ngayon mga kapatid Ang iba ganito ganyan kasi mahirap. Kaya kahit papano may topic tayo ngayon para malaman ng iba na hindi pala totoo yung karma. Pag sinabi ko talagang pag sinumpa talaga kita ay totoo yan. Mga ka talaga, tawagin mo talaga lahat ng santo. Pag ako bumitaw dyan, ay ang ugali natin minsan, kontrolin din natin. Wag yung mababa yung tingin mo sa isang tao.
Ang tingin mo sa isang tao, mababa lang, hindi mo alam kung anong kayang gawin yun sa'yo. Tahimik lang yung ibang tao niyan, hindi mo alam kung anong kayang gawin yun sa'yo. Eh, may iba kasing tao na porket mayabang, magpaparinig, mali yung ganun Kung nakakaintindi ka, ikaw ang umadyas. Ganun dapat. Mali yung ganun. Yung sinasabi. Yan lang naman ang inaano ko, yung sa karma. At naapunta na sa mga sa mga topic-topic. Ayan. Mahirap mga kapatid pag ikay sinumpa ng isang tao, lalo't lalo na may alam sa spiritual yan, ay sasabihin mo na sana di ko na lang ginawa sa kanya. Mahirap yung ganun mga kapatid, na lalaitin yung mga, lalo't lalo na yung mga manggagamot, lalaitin sa ganto ganyan, sisiraan. Ay di mo nyo alam yung mga kapatid, yung kakayahan niyan, kung ano yung kakayahan niyan, ay sisiraan ka ganto ganyan, hindi totoo, ganto ganyan. Ako mga kapatid, kahit siraan ninyo ako, marami na akong napatunayan, marami na akong napagaling na mga tao. Pero nakadepende sa kanilang paniniwala. And sabi ko sa kanila, bago kayo pumunta dito, kung naniniwala kayo sa akin, ay kung naniniwala kayo sa akin, ay gagaling kayo. Pero kung pumunta lang kayo dito para subukan ako, ay sinusubukan din kayo ng ng ating Panginoon. Ay mga kapatid, may nagpapagamot dito, di daw siya gumagaling. Eh paano kasi mga kapatid, pumunta dito? Ay hindi talaga galing, ay ang dami ba naman na dami ba namang mga sinasabi, tapos minamalait pa yung manggagamot, ganto ganyan. Sa totoo lang mga kapatid, ang dami kong ginamot na taga ibang lugar na hindi man lang nagreklamo. Yan, hindi nga kayo nagreklamo nung siningil kayo ng 150,000 ng isang manggagamot, tapos hindi ako naniningil. Magrereklamo kayo. Mali yung ganung pamamaraan sa larangan ng Kaya minsan kasi mga kapatid, hindi kayo gumagaling din, gawa ng inyong ugali. Yan, dapat kasi mga kapatid, kung sakaling magpapagamot kayo, wag kayo, kung ano ang sinasabi ng manggagamot, sundin ninyo mga kapatid. Yan nga nakalagay nga sa banal na kasulatan yan. Ang sino mang sumuway sa utos ng manggagamot ay mapapahamak. Ay totoo yan mga kapatid. Sino ba namang manggagamot na sasabihin ng ikakasama mo? Siyempre sa ikabubuti mo para hindi ka mapahamak o lumala yung sakit mo. O tapos kumain ka ng bawal, lumala, sisisihin ng manggagamot. Tapos kung tatanungin kumain ng bawal, hindi naman naamin, ay sino ang sisisihin? O alam namin yan mga kapatid kung sino yung mga sinungaling. O ayan, kahit alam mo na, kaharap mo na, hindi pa rin umaamin. Kung kumain ng bawal, ayaw pa rin aminin, kahit ganun pa rin ang Kaya mga kapatid, guys, sa makipagtalo kami, inaano na lang namin, okay, kahit alam naman namin na mali yung iba. Kaya yung iba na pinagbabalaan na bawal kumain, kumakain pa rin ng bawal, lumala. Buti lang kung mga pilay-pilay yan, kulam o barang, pag nakakain ka ng bawal na mga pagkain, ay pag nakaramdam yung mangkukulam na yan, ay talagang bibirahin ka niyan. And dapat ang inyong sundin. Kung ano ang sinabi ng manggagamot, ay sundin nyo. Ang sinong lumalabag sa utos ng isang manggagamot ay mapapahamak. Yan, kung ano mga bawal na kinakain, sundin ninyo mga kapatid. Dahil naranasan din ng mga manggagamot yan. Bago naging manggagamot yan, ginamot niya ang sarili na yan bago i-apply sa iba. Hindi yung nagginagamot na lang yung Ako mga kapatid, pinag-aralan ko talaga mga kapatid. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Nag-aaral ako kung paano manggamot, spiritual, physical. Kung anong sakit ng tao sa pulso. Alam ko kung may physical na sakit. Alam ko kung mental, kung sakit sa pag-iisip ang sakit ng tao. Alam ko yan sa pamamagitan ng pulso. Yung iba naman hindi naman naniniwala, nagagalit pa pag sinasabihan. Kung ganyan naman na wag na kayong
magpagamot. Ayun na nga sinasabi na nga sa kanila na doktor ang sakit ang iba. Sabi daw na kulam daw sila, kinulam daw sila. Sa dami ba namang manggagamot, sa 14 na manggagamot yung gumamot sa iyo, dapat gumaling ka na kung kung kulam yung sakit mo. Sinabing pang doktor nga kung kulam ang sakit mo, matagal ka nang gumaling. 14 ba namang manggagamot, sinong di gagaling nun? Immune ka na sa gamutan. Kasi mga kapatid, may iba din kasing mga manggagamot na kahit sakit na physical, ginagawang spiritual. Yan ang kalimitan. May iba pinipirahan, sinisingil ng ganito ganyan. Pag hindi ka nakahanap ng 50,000 mamayang alas 12 may mangyayari sa yung masama, ganito ganyan. Parang tinatakot pa yung pasyente. Mali yung ganun. Imbis na tulungan ninyo ang pasyente kung paano gumaling, yung iba tinatakot pa. Tapos may ibang manggagamot doon nagpapagamot, tapos pag ginamot, ang mismong manggagamot nagbibigay din ng sakit. Hindi ko nila lahat ng mga manggagamot dito, pero kalimitan yan ang nangyayari mga kapatid. Ang panggagamot ngayon ay ginagawa ng negosyo. Yan ang katotohanan mga kapatid. May mga tao na bibigyan ng sakit, gagamutin nila. Tapos gagamutin kuno nila na nung ginamot nilang pasyente gumaling. Tapos gumaling na mga ilang linggo, ilang buwan. Tapos bibirahin na naman. Tapos pagkatapos ng bibirahin, sasabihin naman may banibago na namang bumibira sa kanya. Mali dapat yung gano'n mga kapatid. Ang misyon natin dito sa bilang panggagamot ay tulungan natin ang ating mga pasyente na mapagaling sila. Hindi yung tinatawag na gumaling na nga, bibigyan ulit ng sakit para magkasakit ulit, tapos sisingilin na naman ng mahal. Mali yung ganun. Di makatarungan yun. Hindi ka manggagamot, negosyante ka na pag ganun. Tapos pag sinisingil, may presyo pa, 50,000, 70,000. Tapos kung hindi mabibigay, tatakutin yung pamilya, madadamay ang pamilya, madadamay kayong lahat. Mali yun. Hindi naman sa lahat ng mga manggagamot. Marami rin akong nakikilala na mga manggagamot na tunay, na talagang tapat at naglilingkod talaga. May mga iba din kasi mga kapatid. Yan. Sana mga kapatid, hindi ito magpaparinig o sinisiraan ko ang kapwa ko manggagamot. Ayan. Para ituwid ang mga naligaw ng landas na maitatama ang kanilang mali na ginawa sa kanilang kapwa. Ayan ang dapat kong intensyon, para yung mali na ginawa ninyo mamulat kayo sa katotohanan na ang lahat ng ginawa natin sa bandang huli ay merong kabayaran yan mga kapatid. Hindi man ikaw ang magpapasan yan, maaring yung anak mo ay nga tinatawag na sumpa mga kapatid. Oo, nababasa ko yan sa mga iba't iba sa Google. Nagre-research ako ng mga ganyan para malaman ko kung ano yung mga palatandaan, ganito ganyan, para sa susunod ay alam ko na lahat ng mga pamamaraan, kung paano gamutin, paano lunasan, ayan, kung ano mga sangkap sa mga halamang gamot para magamot ang physical. Ganyan mga kapatid. Ang lahat ng manggagamot na gumagawa ng mga mali, hindi ito mga kapatid ang sinasabi ko sa inyo na pinapakialaman ko ang trabaho ninyo. Hindi ako sa inyo nagmamagaling o ano. Ang gusto ko lang mga kapatid na itama ninyo ang inyong pagkakamali. Yan, mali 'yun. Yung sinasabing bibigyan mo ng sakit, gagamutin mo, gumaling, tapos bibigyan na naman, gagaling ulit, sisingilin na naman ng mahal. Dito yan sa amin mga kapatid, dito lang yan sa lugar namin, dito lang yan sa Panay. Kilala ko yung manggagamot na yan. Yan wala akong pinapatamaan ng iba. Dito lang yan sa Antique
Antike lang yan. Wala akong pinatatamaan na iba. Yan. Dito lang yan. Yung manggagamot yan na nababalitaan ay ang lahat ng mga ang lahat ng mga ginamot niya ay dito rin pumupunta sa akin. Na nagpapagamot, sinusumbong yung mga problema nila. Ay dapat sana wag lang dumating yung karma ba. Dahil ang karma hindi yan di yan pumipili ng panahon o oras. Ay pag yan dumating sa iyo, pag inabot ka ng karma ay talagang kakagatin mo yung siko at magsabi ka na sana di ko na lang ginawa. Ayan mga kapatid, ang aking mga itinuturo sa inyo about sa gamutan, sa physical, about sa sumpa na yan. Ay pakinggan lang ninyo ang bidyong ito. Kung nagustuhan man ninyo ang bidyong ito ay paki-share na lang sa mga kapatid kong mga manggagamot dyan, sa mga kakilala kong manggagamot. Huwag kayong magalit sa akin mga kapatid. Hindi ako nangangaral sa inyo upang siraan kayo o kung ano man para ikakaangat ko o ikakasikat. Hindi ako ganun mga kapatid na para makilala ko ng ibang tao. Ang gusto ko mga kapatid ay para itama, dahil mali naman kapatid sa sa mata ng ibang tao na ang tiwala ng tao sa atin ay masira. Ay mga kapatid, ang ma-advise ko lang sa inyo, ayan, sa mga kaibigan kong mga manggagamot, antingero, respeto lang sa ating paniniwala. Yan, sa nag-request sa akin ng kung ano ang palatandaan ng sumpa ay mga kapatid, panoorin lang ninyo ito hanggang sa matapos. Hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.